Take your time, sister, because in Islam is walang pilitan sa pagyaman. Nasa sa puso yun. Kasi kahit anong gawin mo, kung hindi pa ano sa kalooban mo, sa puso. Pero pagka binigay na sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, binigay na sa iyo ng Diyos, binigay na sa iyo ng tunay na Diyos, ang gabay, Allah guide those who wants to be guided. But Allah misguide those who don't want to be guided. So yun lang. Thank you so much. Yeah, thank you, sister. Where are you going? Where are you going? Huh? Where are you going? I don't know. I don't know. Okay, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman yang beragama lain. Ketemu lagi bersama Nimas. Hari ini saya mau ke masjid nih. Saya bareng dua orang teman kami, Filipina, Miss Pablita and Miss Marilyn from Filipino. Kita mau kenalkan sama 6. Kita mau sarapan dulu ya. Kita ajak sarapan dulu. Kita kenalkan sama orang-orang keuangan di sini, oke? Oke, teman-teman semua, jadi kita ya sarapan dulu di sini. Wah, ini. Halo Sis Arlin, good morning. Sis Arlin, Marilyn. First time you come? Yeah. Take out masker. Masker take out. How feel you come today? Good. Very happy ya. Ano? Pablita, are you? Pablita. Open the masker lah, darling. Ganda-ganda. Hello. Nah, ganda-ganda. Ini Mbak Dewi, Malang punya Arema. Kita teman-teman semua kita sarapan dulu ya. Semua, jadi ini makanan halal ya di sini. Ini tadi apa ini Mbak Dewi? Pesan apa ini Mbak Dewi? Apa ini sini? Tahu. Popeng. Ada siumai, ada kai. Ini selainnya Mbak Dewi nih. Terus ada ngauyo. Nah, sama ngauyo. Oke. Kita makan dulu teman-teman. Pablita, kain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anda yang beragama lain. Teman-teman semua, hari ini saya berada di Masjid Wancai. Di sini saya membawa teman saya, 2 orang Filipina yang ingin belajar bagaimana tentang Islam. Dan ini kesempatan bagus buat kita untuk membantu teman-teman kita bagaimana tahu tentang Islam. Ya, tetapi nanti bukan saya yang menjelasin, tapi nanti yang menjelasin adalah Brother Yusuf. Beliau adalah yang akan menjelaskan tentang Islam dengan teman-teman saya dengan menggunakan bahasa daerahnya, bahasa Pakal. Jangan lupa ikuti terus video ini ya. Which one you like? Chicken, siumai, ngauyo. All is nice. But very sad. You don't need to use this one. Very sad. Please try. Tambah asin. No, it's fine. Hah? Sini dia sin. Ini sebab mana?
menuju ke lantai. Very from my darling. Kopi taruh yo. Ini smart. Lagi lah, udah kamu disuruh sama aku kabur. Dulu loh, kami. This is office Miss Yati. Ini lantai berapa sih Mbak? Lantai 5. Assalamualaikum. After video brother. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. You can ask the brother Yusuf. But at least you're not afraid now, because Muslim Filipino knowing the Muslim is the terrorist. No, in Philippines mostly they're thinking like that when they say about Muslim. Some. But alhamdulillah. No need to say about this is a misconception of the people who don't know about Islam. This time is So, new when it comes to say generation. terrorists, about when a Muslim committing something not good, they generalize the Muslim that all Muslims terrorists. What happened in London about that they kill the poor the whole family? Who the one who killed them? It's a non-Muslim. So we are not calling this a terrorist, but a criminal, not included. But when a Muslim committing sin, they say Muslim is terrorist. So this is Misconception. that's not unfair for us as a Muslim, because we are also non-Muslim before. He is also from Catholic. Allah guide us in Islam. All of them, all the sisters in there, they are all You can Christian share. So You can ask everything what you want. I have class today. Yeah, now I have class? Yeah, in the Class- downstairs. Class for The beginner. what is that? For the beginner. Beginner who just Then how learn. to read or how to speak? No, how to know about number one, about Aqidah, about God. God. How we are believe in God in Islam. And how we worship. And then, of course, everything step by step. Yes. But now, when step want to know, look like contradiction about religion, welcome to Brother Yusuf. He will explain whatever question. If you have doubt, or you have question in your mind, why Islam like this, you can ask him everything what you want. It's welcome. You don't need to thinking, oh, it's pointed. No. We open everything, inshallah. inshallah, I will answer. But if Later I you can cannot, I visit will us in the say- downstairs. Actually, we are first time to come here. They invite me here, but I don't know what I Okay, no problem. No problem. How about the what? Any. Just that they come here to just to invite you like that. Then I don't know what. I want You with can ask us. also. You can ask also about Jesus Christ or Mary and everything about Bible. Your Bible, inshallah, we will answer. No, just only share. No need to different topic. But if I cannot answer what you question, I must ask the higher people who was know about it to answer your question. Because for me, whatever your religion, if you believe in God, Katoliko po. Yes, I just talk in English because my wife is not really understand about Tagalog or Ilocano. Oh, Filipino. Filipino po ako. Siya ay Indonesian. So, alhamdulillah. Bismillah yung pagkinahan natin. So, alhamdulillah because you are here to know about Islam. So, alhamdulillah. So, kung kami may yung gusto mong malaman, inshallah, sasagutin natin about what I know. So, kasi baka hindi nila maintindihan kasi mga ano sila. So, magtagalog na lang tayo kaya. So, Filipino naman tayo. So, kaya lang kasi ako nag-i-English kasi may mga ibang language na dialect na hindi nila. It's unfair to them. Kasi in Islam, you cannot talk about your language if there is other language that they so you have to understand also.
Kasi pagka ginawa mo yun, in Islam is parang sinisit aside mo sila. And then it seems that you are talking something about them. So kaya yun yung ano. Kaya lang, anyway, I ask permission ba? I will talk Tagalog. Okay, sige. Okay, alhamdulillah. Thank you. Okay, tagalog. Thank you, So, dear. ano po yung total in-invite niya kayo dito para malaman kung ano yung dapat malaman. So we have to kung ano man yung katanungan nyo about sa Islam. First, Nagpunta kami dito kasi wala kaming alam din. Kayo na lang magpaliwanag sa amin kung ano ba okay, yung so kasi- ano po ba yung views nyo about sa Islam? Kasi dati ako ay Katoliko rin. Alhamdulillah, for 10 years, alhamdulillah, isa na akong, and 10 years, isa na akong Muslim. I'll be thanks to Allah subhanahu wa ta'ala because He guided me into Islam. Alhamdulillah. So, wala po kayong views about sa Islam, ano yung nalalaman nyo about sa Islam? Ano ba? Ano po ba? Kasi kung yung sinasabi nila Even to the misconception, yung mga misconception na like a terrorist or bakit nag-aasawa, Kasi ako naniniwala na bakit nag-aasawa ang Muslim ng higit sa isa. So, yes, Yes. those are misconception pwede nating sagutin. Inshallah, kung kaya ng kaisipan ko, di pwede kong sagutin. Kung magtanong ka ate, baka gusto mo Para at least malaman ninyo kung ano yun mga yun. So, pero kung sige na, magtanong lang kayo. Pero kung wala kayo itatanong, ako magtatanong. Iyon na, vice versa yun. Kaya na lang magtanong kasi wala Okay, kaming so- alam wala kaming alam sir. Ano po ang as a Catholic or as a Christian, ano po yung paniniwala nyo? Alam ko na yun, kaya lang tatanungin ko kayo kung ano yung paniniwala nyo about sa Diyos. Huwag po kayong mahiyang magtanong, inshallah, or sumagot sa mga ano. So, ano po yung paniniwala nyo about sa Diyos? Kasi alam ko na yun, kaya lang tatanungin ko sa inyo. Kasi pinagdaanan ko yun. Kasi sa akin yung sa isip ko ba, naniniwala na ako na mayroon ng isang Diyos. Pero yung tinatawag natin na ano, na para sa akin yung si Jesus Christ is Son of God. I don't know here in yes, because So, sa atin po, di ba? So, Anak siya ng pero wala na. Pero sa akin, naniniwala ako na mayroong isang Diyos lang na ano. isang Diyos. Yes. So, yun yung liliwanagin kayo ba? Kanon din. Ganun din. So, yun yung liliwanagin natin, okay? So, ang sabi sa Biblia ay, ang Diyos ay kailanman hindi makikita, hindi siya tao o anumang bagay, siya ay walang katulad. Okay? Alaikum salam, sister, sit down. So, sa Exodo, nandun na sabi niya sa Exodo, na ang Diyos ay walang katulad. Ito, dating pastora yan, no? Si Sister Sarah. Malaking simbahan. Kaya Sa upo ka, sister, upo ka, okay? So, alhamdulillah, kasi nga, ang sabi sa Biblia, doon sa Exodo ay huwag kayong sasamba ng mga imahin o anumang bagay na inyong nakikita dahil ang Diyos ay wala siyang katulad magmula sa kaitaas-taasang langit dito sa lupa at sa ilalim ng tubig na kalupaan, wala siyang katulad. So, yun yung maliwanag na sabi ng Biblia. Ano? So, kaya lang, bakit ang tao ay hindi sinusunod yung kanilang nakasulat sa kanilang Biblia? Bakit? Napakasinusong Diyos. Ang sabi niya doon ay, I am a jealous God. So, yun ay, bakit ganon? Bakit hindi sinunod ng mga tao? Ang sinasabi, kung naniniwala ka na ang Biblia ay salita ng Diyos, bakit hindi mo siya sinunod? Okay, so, that was in Exodo 20. Basahin mo doon sa 3 and 4. Ang sabi niya doon, yun. So, furthermore, babasahin mo from 1 hanggang sa pinakababa na, you can see what God say in there, kung ano yung pagkakasabi niya. So, okay. So the concept of God sa inyo ay meron siyang anak. So, okay. So, lahat tayo, according to the Bible, lahat tayo ay anak ng Diyos. Yes. Okay? At saka ang sabi sa Biblia ay si Jesucristo ay hindi siya ang
bigatin san dahil kahit si David ay bigatin san ng Diyos. Pati si Ephraim, siya ay bigatin san ng Diyos. Alam niyo ba na sa Biblia nakasulat ay pati may mga anak na babae ang Diyos. Kasi yun ay, so kung aaralin mo yon, imposible na magkaanak ang Diyos. Kaya lang hindi mo sasabihin nila dahil doon sa na ginawa nilang anak ka ng Diyos. Ang sabi doon ay anak ka ng Diyos kung susundin mo kung ano yung kautosan niya according to the Bible, di ba? Hindi yung literal na anak ka ng Diyos ay pinanganak dahil wala kang ama. So that was very impossible dahil sa Diyos walang imposible na kaya niyang gawin. Si Adan nga ay ginawa niyang tao without any intervention of male and female, di ba? So kung sinabi be and it is, ang sabi ng Allah ay kun fayakun, be and it is, mangyayari. Ganun ka ang Diyos, hindi na kailangan bumuntis pa siya ng babae para lumabas ang isang anak. No. So kaya i-explain ko kung ano yung pagkalalang ng tao dahil meron siyang 4 na kategorya. Si Adan, wala siyang ama at ina. So kung tutusin, siya ay more supreme na siya ay magiging Diyos dahil lumabas siya sa mundo na wala siyang pinanggalingan. Di ba? You put in your logic, di ba? So yun yung doon na kung iisipin mo, wala siyang ama, wala siyang ina, pero nagkaroon ng tao dahil sa lumikha sa kanya na ang Diyos na nag-iisa. Yan ay pangalan niya sa Arabic ay Allah. So kung sa Allah, so kaya Ilocano, Tagalog, Arabic, Espanyol, pagka tinanong mo kung ano ang Diyos nila, basta sila ay Muslim, ay ang sasabihin nila ay Allah. Yun ang pangalan nila, pangalan ng Diyos. Kahit ito ay mapa Ilocano, mapa Tagalog, Pilipino, Indonesian, kung isang salita lang ang binabanggit nila, Allah. Yun lang ang Diyos nila. Hindi kagaya sa iba na ang Diyos nila ay merong Ginodiyos si Jesucristo, meron din namang hindi Ginodiyos si Jesucristo. Dahil sa Katoliko or sa mga sa Kristyanismo ay meron ding naniniwala na si Jesucristo ay hindi Diyos, ito ay propeta ng Diyos. Kagaya sa aming mga Muslim, we love Him, we love Jesus Christ we love more Jesus Christ than a non-Muslim, than na Christian. Because why? Because according to the Quran is meron siyang isang, or even the Virgin Mary ay meron siyang isang talata doon, isang chapter na according to their family, Mary, Jesus Christ, Yahya, John the Baptist, what I say, and Zachariah, they are all in there. Kasi nga ina-acknowledge ng mga Muslim na sila ay mga propeta ng Diyos. So hindi Diyos itself. Dahil kung alam mo pang bigkasin yung dasal ni Jesucristo, ano yung dasal ni Jesucristo? Okay. So anong tinutumbok niya roon? Anong tinutumbok niya roon? Sinasabi niya na mayroong Diyos. Okay? Our Father. Hindi niya sinabi na my Father. Di ba? Yes, our Father. Our Father. Yes. So, hindi niya sinabi na my Father. So, means to say, we are included. Yes. So, yun yung doon. Kaya lang, binibigyan ng mga tao ng our Father. So, ibig sabihin, may ama siya or something like this. May So, katas-taasan. okay. So, babalik tayo doon sa 4 na pagkalalang, Isa, walang ama, walang ina na pinanggalingan. Yan ay si Adan. Sa aming mga Muslim ay Adam. So, ngayon, lumabas ang isang babae na nanggaling sa isang lalaki. So, ito ba imposible sa Diyos o posible? Nagagawin ng Diyos ang gano'n?
Possible, di ba? Kasi ang Diyos ay walang imposible sa Kanya. Okay. So ngayon, nagkaroon ng pangalawang tao sa mundo. Ito ay babae, pero hindi siya nanggaling sa babae mismo. Okay. So, nanggaling siya sa lalaki. So, supposed to be, kung sasabihin mong Diyos, they are more supreme than Jesus Christ. Di ba? So, ngayon, ang pangatlong pagkalalang ng tao ay galing sa isang babae na walang intervention of male, di ba? So, yun ay si Yesu Cristo. Because, ang sabi nga doon sa Biblia, kahit sa Quran na dumating si Angel Gabriel at sinabi niya na ikaw ay magkakaroon ng anak. So, ang sagot sa kanya ni Maria ay, paano ako magkakaroon ng anak? I never been touched, wala akong ano o anumang bago na ano. I'm not a just woman or something like this. So bakit ako magkakaroon? Ang sabi ng Angel Gabriel, that's what your Lord say. Diba? So, yun yung pangatlong pagkalalang. Walang walang ama pero meron siyang ina. So that was very possible kasi ang babae ay manganganak. Diba? Ang manganganak ng isang babae. Kasi lalo na ngayon, sa panahon ngayon is maraming walang asawa pero nanganganak. Diba? So that was So hindi, sunod din natin ang practices sa house. Ang And- mga Muslims sunod na. and then Hindi yung i-worship siya. Wala siyang sinasabing worship. And then, ang pangatlo, ay ang pang-apat, tayo. Meron tayong mga biological parents. Yung nanay mo at yung tatay mo. So, meron tayong, that was the fourth kind of creation. Meron tayong, there's a female and male intervention, kaya nagkaroon ng bata. Okay. So, yun yung pang-apat. So, kung pagbabasehan natin na si Yesu Cristo ay isang Diyos, or anak ng Diyos, that was very possible kasi sinasabi ng Biblia na walang katulad ang Diyos. Okay, so naniniwala kayo sa nag-iisang Diyos, sister? Naniniwala kayo sa nag-iisang Diyos? Ano naman ngayon ang Diyos na yon? Sino naman siya? Yung lumikha kay Yesu Cristo o yung si Yesu Cristo? Ano po? Yung lumikha kay Yesu Cristo. So yun ang totoong Diyos. So, yun ang totoong Diyos dahil siya ang lumikha ng sanlibutan, lahat ng bagay nakikita man o hindi. Kasama na ang ina at mga generation or ancestor ni Yesu Cristo. So sila yung Diyos na yun ang lumikha sa lahat. So ngayon, kung naniniwala ka na ng nag-iisang Diyos at wala siyang imahin, huwag kang sasamba sa mga imahin o anumang repulto na yung nakikita dahil ito'y magdadala sa iyo ng kapahamakan sa kabilang buhay. So, bakit nila ginagawa ang pagsamba sa mga imahin o repulto man? Nasamantalang sinabi ng Biblia na huwag kayong sasamba ng iba maliban sa nag-iisang Diyos. Kung isipin mo yun in a logical way, tama ba yung Biblia o mali yung Biblia? O yung tao ang tama? Yung mga tao ang mali. Oh, yun. Tama yun. So, mali yung implementation ng tao. Mali yung views nila about sa Diyos, di ba? Yes. Kasi maliwanag yung sabi na huwag kang sasamba ng iba maliban sa nag-iisang Diyos dahil ito'y mawawalang saysay sa iyo sa araw ng paghukom o walang saysay ito sa kabilang buhay. Di ba? So, ngayon, sa aming mga Muslim ay naniniwala lang kami sa lumikha. At naniniwala kami kay Hesus Kristo na siya ay isang propeta ng Diyos. Kasi ang sabi niya doon sa Mark 12 verse 29, sabi niya, dinggin nyo Israel. Ang Diyos nyo at ang Diyos ko ay iisa. So maliwanag yung verse na yon na si Hesus Kristo ay hindi siya Diyos. Okay? So, kung tinanong siya ni Pedro doon sa John 14 verse 6, ang sabi niya, saan po kayo
saan po kayo paroroon, maestro? Sabi siya. Ang sagot niya, pupunta ako sa doon sa John 14 verse 6. So, bibigyan kita ng mga reference and then babasahin mo yung mga yun, ano. So, marami doon, even though about doon sa pagkain ng baboy. Kasi alam ko tatanungin mo sa akin yan, ano. Bakit kaming mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy? Okay. Ang tanong ko sa'yo, bakit ka kumakain? Parang nabasa ko yun dati. Pwede ka lang kumain ng, kahit ikaw ay Muslim, pwede kang kumain ng baboy din na kung kailangan ba? Halimbawa lang doon ka sa isang lako. This was in Islamic view. Islamic view? Okay. I read that in one In Islamic view, kung wala na talagang choice at ikaw ay mamamatay na, yun na lang yung paraan mo para ikaw ay mabuhay, yun ay kumain ka para ma-save mo yun. Kasi yun ay dumating para yun yung yun, ibinigay sa iyo ng Diyos yun para ikaw ay ma-survive. Yes. Pero wag kang kakain ng exceeding doon sa ano na yon. Pero sa Biblia, bakit ka kumakain? Samantalang ang Biblia, ang sabi niya ay napaka stricto ng sabi niya. And in Islam or in the Quran, in Islam is kung wala ka ng choice, pwede mo siyang kainin Yes. para masalba lang ang iyong buhay. Kung yun ay dahilan ng ikabubuhay mo ulit, why not? Pero don't eat exceeding what you need. Diba? Sa Biblia, ang sabi niya doon sa Leviticus 11:7-8, ang sabi niya doon ay huwag kayong kakain ng laman ng baboy o laman ng hayop na ito. Kahit hawakan, huwag niyong gagawin dahil ito'y karumal-dumal. Ano ibig sabihin ng karumal-dumal? Masama, marumi. So nandun na, pagka sinabi mong karumal-dumal, kababuyan na yun, di ba? So yun na yung ano doon. So that is. And hindi lang doon sa Leviticus 11 nakalagay, nandun din sa Deuteronomy 14 verse 8 at saka sa Isaiah, no? So ngayon, ano ang itatanong ko sa iyo, ano ang views mo ngayon sa Diyos na lumikha? Dahil kung malalaman mo ang Diyos ay talagang nag-iisa siya at wala siyang katulad. Ngayon, naniniwala ka ba na ang Diyos ay nag-iisa? Naniniwala ka, sister? Ngayon, naniniwala ka ba sa mga propeta? Na merong propeta na pinadala ng Diyos dahil nga hindi makakapunta, dahil hindi natin kakayanin kung ang Diyos ang pumunta rito. Kagaya ng I give you an example. Pipili siya ng mga righteous people at yun yung ipapadala niya na para magpalaganap ng kanyang kautusan, di ba? So yun, isa dyan si Jesucristo na pinili niya para magpalaganap ng kanyang kautusan. So yun yung kagaya nila Moses, di ba? Kaya nga si Moses noon nung sumamba ulit sa mga rebulto, yung kanyang mga tao ay nagalit siya. So kaya doon binigay niya yung 10 commandments. Nasan ngayon yung 10 commandments sa mga simbahan? Wala na. Tinanggal na nila. Wala na. Wala ka na. Tinanggal na nga yung second commandments doon na yung pagsamba ng mga idol. Hinati nila yung dalawang verse na yung respect your parents and respect your neighbor. Pinaganunan nila yon. Dinivide nila, tinanggal nila yung isa. So, ngayon, ako magtatanong ulit, naniniwala ka talaga sa nag-iisang Diyos na? Kayo, sister, naniniwala kayo? Anong paniniwala nyo kay Jesucristo? Anong paniniwala nyo kay Jesucristo ngayon? At medyo naliwanagan kayo doon sa parte na siya ay ipinanganak. Dahil inano ko na sa iyo yung ano yung pagkaapat na pagkalalang ng tao.
At binigyan kita ng isang verse nandun sa Mark 12 verse 29, ang sabi niya ay, "Hear, O Israel, your Lord in my Lord is one." So at marami pa, kahit sa New Testament, marami doon ng ano. So wala kang itatanong, sister, about sa Diyos? Next time na lang magtanong. Next time. Kasi just a little bit time to come here. Not prepared. Not prepared. Yeah. So kung Maybe meron next ka, time is long hours. inshallah. Yeah. Kasi Because hindi I'm natin little hindi natin alam learning. hindi natin alam bukas o Yes. bukas makalaw You're or right. something, so that's why we always Yes, we sir. as a Muslim we say if Yes. God's will. In God's will, Inshallah. yes, inshallah. Kasi di ba may mga taong nagsasaya, mamaya mabalita mo Yes. patay na. Yes. So yun yung mga ano, so Tomorrow, what's happening tomorrow. yes. Kaya nga isineshare namin sa inyo kung ano yung Islam, kasi ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ang ibig sabihin nun, kayong mga tao, matakot kayo ng may pagkatakot sa Allah. At huwag niyong hayaan na mamatay kayo na wala kayo sa pagsamba o wala kayo sa Islam, na kayo ay hindi Muslim. So maliwanag yung verse na Quran na yon, na huwag natin hayaan ang ating sarili na tayo ay mamatay na wala wala tayo sa pagsamba o in submission to Allah subhanahu wa ta'ala, sa totoong Diyos. Yun yung sabi niya, matakot kayo ng may pagkatakot at huwag niyong hayaan na kayo ay mamatay na wala sa pagsamba sa Islam. So, o pagsamba sa nag-iisang Diyos. So, yun yung napaka direct na command ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Diyos, na para sa tao. Huwag niyong hayaan na kayo ay mamatay maliban na kayo ay mananampalataya. So yun yung pinaka ano. Sir. Yeah. Thank you so much for the nice information. Alhamdulillah. So kung meron kayong itatanong, okay lang, magtanong kayo. But I need to put sir. Okay, so You yun ang can gusto stay niyo. ate. You can stay there, but I need Okay. So But next mamaya, time, I really- okay, so mamaya kung gusto niyo pumunta kay Mrs. doon, can you bring the sister downstairs inshallah, so para Next time, because I'm downloading in my mobile. That's why I'm learning. I'm Okay, here so many. now, That's before you go, I will give you some flyers to read, Oh, inshallah. yes, So, yes. alhamdulillah. Yeah. So, Pero yung sa mobile, nag-enjoy nga ako ng mga group ba? Kaya nagbabasa ako na. Kasi gawa nga nito, kasama ko dito. talon to kasi. So, ito yung na about Jesus Christ of Nazareth. So, masistan sa patient mo na makinig sa sinasabi, Yes. pakikinig sa sinabi mo. Kasi ano ko yung Sino magsakad dyan? So, hindi pa siya kasi meron daw silang pupuntahan. So, ayan, take your time, sister, because in Islam is walang pilitan sa pagyaman. Nasa sa puso yun. Kasi kahit anong gawin mo, kung hindi pa ano sa kalooban mo, sa puso mo. Pero pagka binigay na sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigay na sa iyo ng Diyos, binigay na sa iyo ng tunay na Diyos, ang gabay, Huwag yun ang ano yun, kasi Hindi ka- pato ang pandinig nyo, hindi kasi nila ang puso nyo. Pag inunom nyo, hindi yun siya ang may ano, kundi tayo. sabi nga niya, It's sabi nice niya, din na ano, mag-attend. sabi nga niya sa banal na Quran, ano,
Allah guide those who wants to be guided. But Allah misguide those who don't want to be guided. So yun lang. Thank you so much. Yeah, thank you, sister. Yes, thank you. Sudah jualan? Yes. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you po.